A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, nandito na po tayo sa mga huling yugto ng ating paksa patungkol sa Hajj. At ngayon mga kapatid sa relihiyong Islam, ang ating tatalakayin ay tinatawag na as-sa'i bayna as-Safa wal Marwa, ang paglalakad mula Safa papuntang Marwa, o kaya ang paglalakad sa pagitan ng dalawang bundok na Safa at Marwa. Mga kapatid sa relihiyong Islam, alam nyo ba na ang paglalakad o ang sa'i bayna Safa wal Marwa ay kabilang ito sa mga gawain o mga ritual na ginagawa ng taong nagsasagawa ng Hajj at nagsasagawa ng Umrah. Kung sino man sa mga tao na nagsagawa ng Hajj na hindi niya ito naitayo, ang paglalakad sa Safa at Marwa, sa Umrah man o sa Hajj, ay hindi po matatanggap sa kanya ang kanyang pagsasagawa ng Umrah at Hajj. Mga kapatid sa relihiyong Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Sa malapit din kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang bundok ng Safa at Marwa ay kabilang sa mga sagisag ng Islam o kasagisag na relihiyong Islam at pook ng sambahan para sa Allah. Kaya sino man ang magsagawa ng Hajj at Umrah sa bahay dalanginan, hindi isang pagkakasala para sa kanya ang maglakad sa mga pagitan ng dalawang bundok na ito, ang Safa at Marwa. At sino man ang magkusang loob na gumawa ng kabutihan, magkagayon, katotohanan, ang Allah ay kumikilala sa gawang kabutihang maalam. Mga kapatid sa relihiyong Islam, ang sa'i bayna Safa wal Marwa, ang paglalakad sa bundok ng Safa at Marwa, ay kabilang sa mga sagisag ng relihiyong Islam, kabilang sa mga ritual ng relihiyong Islam. At nabanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang ito sa mga puok dalanginan o lugar na maaari kang gumawa ng mga ibada. So mga kapatid, ano ba yung mga pamamaraan o ano ba yung dapat gawin sa tinatawag na sa'i bayna Safa wal Marwa? Kapag ikaw ay tapos na magtawaf, pupunta ka ng Safa wal Marwa at ikaw ay maglalakad, ang unang-unang dapat mong magsisimula ka sa tinatawag na Safa. Doon ka magsisimula sa Safa, at kabilang sa mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pag ikaw ay magsisimula sa iyong paglalakad, ikaw ay maaaring magdua. O kaya babasahin mo yung Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah ila akhiril ayah. So, pagkatapos noon, maglalakad ka mula Safa, papuntang Marwa. Pagdating mo ng Marwa, maaari ka rin magdua. Depende sa iyo yun. And then, maglalakad ka sa bundok ng Marwa hanggang sa Safa ulit, hanggang sa maging 7 beses. So, tandaan po natin, yabda min Safa wa takhtim min al-Marwa. Yun ang mangyayari mga kapatid sa relihiyong Islam. Pagdating mo ng Safa, Safa, tapos Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa. So pagkatapos mo sa Marwa, doon na yung exit mo. Pag ito ay naging 7 beses na, doon magtatapos ang iyong paglalakad sa tinatawag na Safa al-Marwa. So dapat po mga kapatid, alam po natin iyan, okay? So wag po natin kakaligtaan yung bagay na yan sa pagsasagawa ng Umrah at saka Hajj, dahil hindi po matatanggap ang iyong pagsasagawa ng ritual ng Hajj at ritual ng Umrah. So ganyan po kahalaga ang tinatawag na sa'i bayna Safa wal Marwa. Mga kapatid sa relihiyong Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, may mga oras pa po na maaari natin dugtungan ng ating mga paksa patungkol sa ating relihiyong Islam. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.